Blessed evening po sa ating lahat mga kapatid. And welcome po sa ikatlong gabi po ng ating sipag gabi. Before we do anything else, pwede ba natin bigyan ng malakas sa palakpak ng Panginoon? Sa panibagong araw, pinagkalaw po sa ating lahat. Yan po. Kumusta po tayo lahat? Malamig na po ba sa mga bahay-bahay natin? Malamig na po sa labas, no? And sa gabi ito, nawa painitin natin yung presensya. O painitin natin ang bawat isa sa pamagitan ng presensya ng Lord. Amen po ba mga kapatid? Amen. Sige po, inaanihan po ang bawat isa na tumayo. At sama-sama muna po tayo or nating simulan ang gawain natin sa ating simulang panalangin po. Sige po, let us close our eyes. Let's feel the presence of our Lord Jesus. Let's welcome the presence of the Lord sa oras na ito, sa lugar na ito. Hallelujah and hallelujah to you, God. We praise you, Panginoon, and we glorify your name on high, Panginoon. Salamat, Lord Diyos, sa panibagong araw na ito. Salamat, Lord God, sa panibagong kalakasan na pinagkala mo sa amin. Salamat, Lord, na tinalaw mo kami. Binigyan mo kami ng pagkakataong tumungo sa lugar na ito, Lord Jesus, upang minsan pa maranasan ang pagkapagal at pag-ibig mo. Lord, as we celebrate, Panginoon, ang diwa ng Kapaskuhan ng iyong kapanganakan, we pray, Panginoon, na maramdaman namin ang true essence, Lord Jesus, ng okasyong ito, Panginoon. It's not about, Panginoon, us. It's not about yung pagkain, yung gifts, Panginoon, at higit sa lahat. It's all about you, Panginoon. Na ikaw binigay ng ating God the Father, ng aming God the Father, Lord Jesus, para sa aming lahat. Maraming salamat, O God, at sa oras na ito, allow us to feel your presence, Lord Jesus. Maranasan namin yung comfort, Lord Jesus, at maranasan namin ang pagpapala na tunay na sa iyo lamang po nagmumula. Sa iyo, pinakamataas pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilan, pagsamba sa matamis na aming Panginoon. Pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Let's give a clap of praise for the Lord. And minsan pa, patuloy natin awitan at sabayin ng ating Panginoong Jesus sa pagtunay ng buhay sa lahat. Sama-sama po tayo umawit ang pagpupuri para sa ating Diyos sa mga nagsimaglaw ng praise for the Lord. Hallelujah! And hallelujah to you, Jesus. Your people lifting your hands and your God in praise. Give me I will not praise you. I will not praise you.
Lord God, at maranasan ang tunay na diwa ng Pasko at hanggang tanggapin ang pagpapala na nagmumula sa iyo. All the highest praise, all the highest worship, only to your name. In Jesus' mighty name, we pray. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah, hallelujah to the Lord. Hallelujah. Ito makakaupulan po tayong lahat mga kapatid. Alright, isang magandang gabi po sa ating lahat. Pwede po ba pumalakpak ang lahat ng pinagpala ng Lord? Ay, napakabuti ng Lord. I just want to welcome you to church to our third day. For those first time, second times, and pangatong araw, natutuwa si Lord sa inyo. And punong-puno yung heart ni Lord kasi nakikita niya andito kayo ngayong gabi. And gusto ko lang batiin po natin ang ating katabi ng isang magandang pinagpapalibig. Tumayin po natin. Welcome po, church. Alright, so tonight, this is our third day. Just a quick wrap up lang po for this year's Simbang Gabi. Ang ating pong general theme is yung Christmas symbols na binubuo ng letra ng Christmas. So, yung first day po natin, which is Pastor Rendo, ang kanya pong topic is about carols or caroling. It's about joyful sings and singing praises to the Lord Jesus Christ. And yung kahapon po is about sa letter H, which is about ham. It's about Jesus as the bread of life. And this, with the third day, nine holy nights were our third day today. And ang ating letter po today is letter R. Sino po ba nakabasa ng message teacher kanina sa GC? Ano po ba kaya ang ibig sabihin ng letter R? Reindeer. Yeah, for tonight, ayun po ang ating pag-uusapan about sa letter R, sa reindeer, kung bakit po naging simbolo ng Christmas reindeer. And yeah, welcome to our day 3. Before we start, gusto ko po na tayo ay yumuko at manalangin. Heavenly Father, we praise you, we worship you, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord, sa opportunity, Lord God, na kami ay nandito. Salamat, Lord God, sa blessings, sa panibagong araw, Lord God. Sa lakas, Lord God, na ibinigay niyo sa amin. Lord God, we're praying na sana bigyan mo kami ng sapat na kalakasan, katalinuhan, pangunawa, para mas maintindihan namin, Lord God, ang aming lesson, Lord, na aming maririnig. At sana hindi lang ito maintindihan, kundi ito ay aming maisa puso at maisa gawa, Lord God. Muli, kayo na po ang mamuna sa aming pong gawain na ito. Bless mo, Lord God, ang mga anak mo na makikinig ng lesson mo po tonight, Lord God. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po ulit natin. Yan, gusto ko lang po pasalamat again for going to church for our day 3. So before po tayo mag-start, meron po akong palaro as our daily activity po. So, kailangan ko lang po ng tulong ng ating talentadong WLT. Kailangan ko lang po ng sound music. So yun, basically, ito po ang activity natin ngayong gabi is habang natugtog ang worship leading team at kapag minto ang kanta, sisigaw ang nakakuha ng regalo ng Thank You Lord. So, ang gagawin po natin sa activity ngayong gabi is tutugtog po ang ating WLT at iabot ko po sa unahan yung regalo at ipapasok po natin ito sa ating site hanggang po pupunta sa dulo. Sige po. Okay. Kailangan ko na lang po ng tulong ng ating WLT team. So, ang mangyayari po, Payboy po yung magsasabi ng stop. And then, naka-blindfold po siya para po fair yung sa lahat. Ayan. Hindi na po ako ng konting tulong.
Ayan. Apo. Sabi yun, iabot ko po itong regalo na to, tapos ibibigay niyo lang po siya kung kanino niyo po siya gustong iabot. At yun, hanggang hindi po nagsasabi ng stop o hindi po huminto ang music, patuloy lang po tayo sa pagbigay. Okay. Okay. Wait lang po sa music. Pwede ba to? Hindi, wait lang. Pwede na po natin ipasa. Kay Sister Ruby po. Palakpakan po natin yung Sister Ruby. Okay lang po ba? Tawagin ko po si Sister Ruby sa harap po. Ayan po. Saglit lang po. Ayan. Gusto ko lang po, yan. Thank you kay Lord. Sa akin na ba to? Bale, ito na nga po, may plot twist po tayo sa laro. May plot twist po tayo sa Ruby. Bale po, since kayo po yung natigilan ng regalo, kayo po yung may chance na pumili kung kanino nyo po yung ibigay. Okay. Apo, bukod po sa pamilya. May choice po kayo, 5, 4. Sige po, abot niya po. Okay, sister. Malapakan po na. Okay, ito na po. Ano pong naramdaman niyo nung na-receive niyo po yung regalo? Excitement. Kasi akala ko akin na eh. So, ito na nga po. Bukod po dun sa, ano po, pinakita niyo po yung generosity ngayong gabi. Bukod po sa binigay niya ng regalo sa Sister Jenny, meron din po kayo. Ayan. Palakpakan po natin. At dahil, shinare niya yung blessings niya sa iba, na dapat nasa kanya, may additional po tayong gift. Bahay at lupa. Ayan. Sige po, salamat po si Sir Nick. Ano po yung naramdaman niya ngayon na doble po yung blessings? Oh, grabe na yung happy. Oh. Very good protection. Kaya palakpakan po natin sir. Yun, ang pinapakita lang doon na yung blessings na binibigay ni Lord sa atin, pwede pa natin siyang i-share para yung blessings na dumadaloy sa atin, pwede natin siyang iparanas doon sa ibang tao. Yun. Yeah, before we proceed with our main topic, pray po ulit tayo now. Heavenly Father, we praise you, we worship you, Lord God. Lord, ulit kami lumalapit at nagpapasalamat, Lord God. Humingi kami ng tawad, Lord God, sa aming mga nagawang kasalanan, Lord God. Lord, help us to focus, Lord God, on our today's lesson, Lord God. Help ay layunin, Lord God, si kalaban. Lord, walang karapatan si kalaban, Lord God, na gumawa ng distraction or kaguluhan, Lord God, na upang hindi namin maintindihan, Lord God, ang aming lesson, Lord, na matutunan po ngayong gabi. Muli, help us to focus, Lord God. Nawa kayo lang po ang aming pag-focusan ngayong gabi dahil kayo po ang pinagdidiriwang po namin within our nine holiness, Lord God. Muli, ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po namin, sir. Ayan, dako na po tayo sa ating lesson. Ang ating pong lesson is, sabi dito, bakit naging simbolo ng Pasko ang reindeer? So bakit nga po ba? So sa mga hindi po nakakaalam kung ano po ang itsura ng reindeer, ito po siya.
Ayan. Bali dalawa po sila, no? May sungay, malaki. Parang bakang may sungay lang po na may puno sa ulo. Parang gano'n lang po siya. Tapos, normally, nakikita lang sila sa north side, sa Europe, sa malalamig na lugar. And then, before, ginagawa ang reindeer as mode of transportation. So makikita niyo po dyan, meron pong stay at meron din, hinahatak po siya na reindeer. Bali po ang before, ginagawa siyang mode of transportation before dun sa mga lugar na may mga snow. And kung meron pong isang writer, ang pangalan niya po is Clement Clark Moore. Siya po ay gumawa ng isang tula about kay Santa Claus. Ano, sinasabi po, ang about po dun sa tula is yung pagbibigay po ni Santa Claus ng regalo ng may tulong po ng mga reindeer. Yung pangalan po ng mga reindeer, sila Dasher, si Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, at Blitzen. At meron pa pong isa, itong natitirang reindeer na to, sikat siya. Tapos, sa sobrang sikat niya, meron pa nga siyang sariling kanta. Sumikat siya sa isang sikat na marketing campaign. Kilala niyo po ba siya? Si Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Ayan po siya, oh. Ayan. So, hindi po siya ganyan kalakihan. Kasi bata pa po siya. Ay, sorry. Bata pa po siya. At saka, hindi lang po kita masyado, pero red po kasi yung ilong niya. Red po yung ilong niya. So, may story po siya. Gusto ko lang pong i-share din yung magandang story. So, si Rudolph the Red-Nosed Reindeer, isa po siyang bata na gusto niyang sumali. Gusto niyang sumali dun sa grupo ng mga reindeer na tumutulong kay Santa Claus upang magbigay ng regalo sa mga bata. Yun yung ginagawa niya. Gusto niyang sumali doon, pero nung pagkasali niya, sabi daw po ni Santa Claus, ay, bata ka pa, hindi parang kailangan magpalakas, kailangan pa magpalaki, tulad nung nakita niya pong reindeer kanina. Tapos, nasad siya. Nasad siya kasi hindi niya pa kayang makasama. Tapos, ang ginawa ng ibang reindeer na kasama na doon sa grupo, pinagtawanan siya. Ang weird niya daw kasi red daw po yung nose niya, kumikislap, tapos makinis. Di ba ang karaniwan po na reindeer, yung normal lang is, wala, normal lang na brown. Pero, yun nga po, pinagtawanan siya doon, sabi nung ay, red yung reindeer, tapos bata pa siya, hindi siya makakasali. So, nalungkot si Sir Rudolph. Ang nangyari po, one Christmas, nagkaroon po ng napakalakas na snowstorm. So, ang nangyari doon, parang zero visibility. So, yung mga reindeers, tapos si Santa Claus, parang nagdadalawang isip sila kasi huwag na lang kaya ituloy kasi baka ma-aksidente, hindi natin kita yung daan. Tapos, naalala ni Santa Claus, ay oo nga no, andun pala si Rudolph, pwede ko palang gamitin yung nose niya para ipang-ilaw sa daan, tapos siya na yung magdadrive nung na sleigh. Tapos, ang ginawa niya, sinabi niya, Rudolph, okay lang ba na sumama ka sa amin, tulungan mo kayo mag-drive para mailayo mo kami sa disgrasya, tapos safe yung ating ma-deliver yung mga gifts. Si Rudolph, nung narinig niya yun, inaccept niya agad. Kahit na pinagtawalan siya, kahit na hindi siya sinali nung una, kahit yung mga kasama niya dun sa group of reindeer is pinagtawalan siya nung una. Pero hindi niya pinansin yun. Ang ginawa niya, sumali pa rin siya, tapos siya yung nag-lead kasi siya yung dapat na nasa unahan kasi siya yung nagbibigay ng light dun sa dadaanan ng sleigh. So habang sila ay nagbibigay ng regalo, sobrang saya ni Rudolph, no? Hanggang yung kasiyahan niya, hindi niya napapansin na nakawala din yung iba niyang mga kasamang reindeer. So ang ending, sobrang successful ng pag-deliver ng gifts nung gabi na yun kasi hindi hinayaan ni Rudolph yung weakness niya na hayaan na hindi siya naisali at hindi siya magamit para maituloy yung mission ni Santa Claus. Yun, And tapos, after the story,
tuloy-tuloy na yung pag-deliver ng Christmas the next years. And pagmana na silang pamilya after that, nung tinulungan na si Santa Claus na ma-save yung Christmas na yun. And bagamat na itong story na to is hindi siya totoo, sinulat lang siya, pero pa rin tayong lesson na makukuha dito. No? Yung weakness ni Rudolph, hindi niya hinayaan yun para maging hadlang na hindi siya makatulong, hindi niya magpagamit sa greater mission para mas makatulong pa sa ibang tao at may share blessings. And ang topic po natin ngayon today is about selfishness and generosity. And yun naman po talaga ang main values ng Christmas, yung pagbibigay at pagiging hindi makasarili at inuuna ang ibang tao. Isa na po dyan, ang example dyan is si Lord, si Jesus. Si God the Father na binigay niya sa atin si Jesus. Sabi nga po sa John 3:16, sabay-sabay po natin basahin, 1:3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa kasangkaluhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang gusto ko lang din pong i-share ang quick story. Nung bata po ako, yan yung pinakaunang sikat po na verse. Yan din yung una kong verse na nakabisado. And it's just, sobrang ganda lang po. Kasi yun yung una kong nakabisado na araw-araw akong nare-remind sa utak kung gaano ako ka-bless na binigyan ako ng chance ni Lord. Binigyan niya ako ng salvation. And kung gusto ko lang din pong himayin, that verse also signifies kung paano nagbigay ng example si Lord, kung paano maging selfless at kung paano maging paano mag-give. Marami po sa atin is hindi pa parents, is marami po ditong parents na, ako di po ako parents, pero ito po kasi nakikita kong point of view ng parents. Siyempre kapag may anak tayo, ibibigay natin yung shelter, yung pagkain, yung gamit, lahat ng kailangan nila, ibibigay natin kasi love na love natin sila, Pero, ang ginawa ni Lord, binigay niya yung kaisa-isa niyang anak. Binigay niya yung kaisa-isa niyang anak para sa atin, sa mga taong, kahit nga hindi pa kilala si Lord, binigay pa rin ni Lord sa atin kasi para magkaroon tayo ng salvation. Ganun siya kating, ganun siya kabuti, ganun niya tayo mamahal. Diba? Hindi naman natin kilala si Lord before, pero andyan lang yung promise niya na ililigtas niya tayo sa kapahamakan, at ibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Habang nag-scroll po kasi ako sa TikTok, isa po dun sa videos is kung paano pinako si Cruz. Paano pinako si Lord sa Cruz. Kung mapapansin niyo po dun sa palabas, hindi niyo po maririnig si Lord, si Jesus na umaangal. Pero bukod sa hindi po siya umaangal, ang sinabi niya dun, Father, forgive them for they don't know what they're doing. Andun yung, alam mo yun, kahit na siya yung magiging sacrifice, siya yung magiging dahilan para maligtas tayo sa ating mismong kasalanan, siya pa yung naging way para tayo ay maligtas. Diba? Isipin natin kung gaano kasakit sa parent mawalan ng isang anak. Mahirap yan, masakit. Pero sa sobrang love na love tayo ni Lord, sa sobrang inuuna niya tayo, binigay niya yung kaisa-isa niyang anak para maligtas tayo. Pwede po bang palakpakan natin sa Lord? Pwede natin maraming salamat. Next po, sabi po dyan sa Romans 8:2, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. Ang ganda po na, Imagine, binigyan niya na yung kaisa-isang anak niya.
what more? Ano pa ba yung hindi kayang ibigay ni Lord? Andyan na. Tapos, kahapon po kasi, share ko lang din po, no? Nag-happy lang po kasi ako sa work. So, umuwi po ako ng 1 a.m. Tapos, nakarating po ako ng Golden ng 2 a.m. Tapos, sabi ko, hala, hindi ko pa na-ready po yung tutulong po ngayon. Tapos, sabi ko, parang binigyan ako ng idea ni Lord. Sabi, kasi galing po akong time eh. Pagod din po ako, ganyan. Tapos, so, hindi ko na po maisingit talaga. Binigyan ako ng idea ni Lord. Sabi niya, magkakad daw po ako from Golden to Mary Grace. Para maaral ko yung lesson po for today. So, nag-pray lang ako, Lord, ingatan niyo ako, ilayin niyo po ako sa pamakan. Sawa na mas maunawaan ko yung ituturo ko ngayong gabi para mas ma-share ko po sa mga taong kailangan ma-remind at kailangan marinig po yung salita ninyo. Along the way, nakakatuwa na kasi we get to be reminded kung gaano kabuti si Lord sa ating buhay, no? Imagine, yung simpleng pag-share ng blessings na ginawa po ni, kunyari, Sister Will po kanina example, no? Dapat sa kanya na pero binahagi niya. Hindi hinahayaan ni Lord na mawalan tayo ng source. Hindi niya hinahayaan na maghutom tayo, hindi niya hinahayaan na malagay tayo sa kapamakan. Laging andun yung gabay niya. Imagine, minsan, yes, nasa short po tayo, pero hindi hinahayaan ni Lord na wala tayo. Kasi may ginagamit si Lord upang tayo ay ma-bless at ma-bless din yung ibang tao. Minsan, tayo, ginagamit ni Lord, binabless na tayo abundantly para yung blessing na nare-receive natin is ma-share din natin sa iba. And yun naman din yung true essence kung bakit pumarito si Lord sa earth. Kasi para magbigay ng example kung paano dapat tayo maging selfless at saka maging generous. And then, sabi ko dyan sa Ephesians 2:8, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift from God. Nung nabasa ko po yung verse na yan, na-remind lang po ako na, grabe pala, inisip ko po yung mga ginawa kong kasalanan before, kung bibilangin po siya, parang hindi po sapat yung sorry na hiningi ko kay Lord. Pero, grabe lang. Na-remind lang ako kasi yung salvation, it's not something na pwede mong bilhin. It's something na hindi mo siya makukuha dahil sa hard work mo. Hindi mo siya mananakaw sa iba. Pero dahil sa sobrang love tayo ni Lord, free lang siya. Free. You just have to accept it. You just have to receive it. No? Pwede po ba natin palampakan sa Lord? Nung binabasa ko po yan, sabi ko doon, grabe talagang napakabuti ni Lord na hindi natin kailangan paghirapan para masave tayo, para makasama natin siya sa heaven, no? Hindi natin kailangan gumawa ng good works kasi hindi naman po tayo nasasave sa good works. Kailangan nating maniwala na tayo ay makasalanan. Kailangan nating maniwala na tayo ay niligtas ni Lord. And that alone, ayun yung true essence ng Christmas. Si Lord talaga. And yeah, sabi dito, it explains kung paano nating salvation ay nakukuha hindi sa sariling gawa, kundi kay Lord lamang. And next, sabi po dyan, paano tayo magiging mapagbigay tulad ni Jesus? Which is the true essence of Christmas. Pag Christmas, ang lagi po natin ginagawa is nagre-regalo tayo ng material things. Minsan, kahit gusto man natin na magbigay ng regalo sa anak natin, sa kaibigan, minsan talagang may times na hindi natin afford to give material things. Pero nire-remind tayo ni Lord na pwede tayong magbigay kahit hindi material things. Pwede natin pagsilbihan yung ating mga mahal sa buhay. Pwede nating ipakita kung gaano natin sila kamahal, pagluluto, pag-aalaga sa kanila, make sure na sila ay may maayos sa tutulugan. Hindi lang siya napapakita yung generosity sa bagay. Yung selflessness, hindi siya napapakita lang sa pagbibigay ng
kung ano-ano. Pwede natin siyang ipakita kung paano natin gusto o i-show yung ating pagmamahal sa ating mga taong nasa paligid. And yun, also, I wanna take this opportunity din na mag-thank you sa bawat isa kasi ginamit po kayo ni Lord upang ma-bless din yung mga taong hindi pa nakikilala. And bukod sa work of love na pwede natin ibigay sa mga taong nasa paligid o mahal natin, pwede natin silang sharean ng word of God, which is yung pinaka-importante, which is yung salvation. Paano ba nila makukuha yung salvation kung di natin i-share na tayong mga nakakaalam? No? Isa yun sa way. And yan, sabi dito, paano tayo magiging mapagbigay tulad ni Jesus? Sorry po, may letter D po yan. No? Number one, sabi dyan, maging mapagbigay o generous sa lahat. Hindi mahirap maging mapagbigay. Lalo na kapag alam mong yung blessings na nakukuha mo is galing kay Lord. And sabi nila, kawawa daw yung mga taong nagbibigay kasi sila daw yung nauubusan. Pero no, hindi po yung totoo, no? Yung mga taong nagbibigay, sila yung mas mga pinagpapala ni Lord. Sila yung dinodoble. Sabi nga ni Lord, 1,000-fold ibabalik ko yan sa iyo, anak. Kasi ibinabahagi mo yung blessings na binibigay ko sa iyo. Isa sa patotoo na aking po pwedeng ma-share, no? Si daddy po kasi, ano siya, before po kasi sobrang hirap ng buhay. Tapos, ang trabaho niya, 4 po kami, si daddy, ang work niya lang po is driver. Yung nag-deliver po ng mga appliances, TV, ganyan. Tapos, patuloy lang po siya sa pagbibigay kay Lord, na kahit ganun, sobrang tiit po ng sinasahod niya, pinagkakasya niya po sa amin. Patuloy lang po siya nagtatights, patuloy lang po siya nagbibigay sa Panginoon, patuloy siya nagsashare ng blessings sa mga taong wala talagang kaya. And after 20 years, it took us 20 years para magkaroon ng maayos na bahay, makakain ng 3 beses sa isang araw. Ano man yun? Kahit na alam ni Lord na sobrang hirap namin, pero kung gano'n yung heart na meron ka, which is to serve blessings, hindi ka pababayaan nila. May mga dry season tayo, may mga times na talagang minsan wala, pero hindi hinahayaan ni Lord na walang-wala. May gagamitin siya, may gagamitin siyang tao, hindi niya tayo pababayaan. Ganun niya tayo kalab, ganun grabe yung pagmamahal niya sa atin, no? Sabi dito sa Agawa 2, verse 45, ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. So, ang mga naunang disipulo ni Jesus po, before, may sarili silang, hindi lamang nila iniisip yung kanilang sarili. Yung time po na yan, ipinagbili po nila yung kanilang ari-arian para po ma-share nila dun sa mga taong wala nang makain, yung mga taong talagang nangangailangan. No? Isa yan sa example, madaming example po sa Bible na kung paano po tayo pwede maging generous. Isa po yan sinasabi ni Lord, para maging katulad po natin sa Lord na maging mapagbigay po tayo sa lahat. Hindi po dapat natin pinipili. And yun, at higit sa lahat, tayo rin po, bukod nga po sa material things, pwede po natin ibigay yung ating service. Pwede po natin silang paglutuan, bigyan ng panahon, na hindi lang po siya nasusukat yung pagbibigay sa material things. And also, the ultimate gift of life is the Lord. No, grabe yung love talaga. Grabe yung love ni Lord sa atin. Talagang hindi niya tayo pinapabayaan, no? Tapos, pangalawa, mapagbigay sa kapwa na may kailangan. Ayan, sabi dyan, maging mapagbigay
sa kapwa na may kailangan. Minsan hindi natin alam kung sino yung mga nangangailangan. Kaya dapat ayun yung point ng number 1. Hindi dapat natin pinipili kung sino yung tinutulungan niya. Kasi kung si Lord, kung pinili niya kung sino lang yung tutulungan niya, baka hindi niya tinulungan yung mga makasalanan. And tayo yun. Pero since gano'n na lang yung pagmamahal niya sa atin, hindi niya pinili, hindi niya filter, na kahit, ay anak ko to, mahal ko to, bibigyan ko to ng buhay na walang hanggan, isasama ko to sa heaven kasi mahal ko to. And gusto ni Lord, gusto ni Jesus na i-share natin yung blessings na yun, yung salvation, kasi yun yung ultimate gift of life eh. Yung meron tayo sa earth, yung material things, yung pera, yung damit, yung bagay na meron tayo, hindi po natin siya madadala sa heaven. Pero yung salvation, yung makasama natin, yung family natin sa heaven, yun yung pinaka masaya eh. Kasi doon wala na tayong problema. Eh, yun, gusto ni Lord na i-share natin yung word. Kailangan natin tulungan yung mga taong nasa paligid natin, not just in the material things, but also the salvation. Kailangan natin maipaintindi kung gaano kagrabe yung gift na binibigay sa atin ni Lord, that we just have to accept it. Pangatlo, sabi po dyan sa verse, Corinto 9, versikulo 7, ang bawat isa ay dapat nagbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Isa po sa, ako po personally, ayoko, hindi po maganda yung nagbibigay tayo kasi meron po tayong parang inside na kagustuhan. Ay, bibigyan ko to kasi feeling ko may makukuha ko dito one time. Pero wala. Sipin natin, si Lord binigay niya yung sarili niyang anak kahit na wala naman siya makukuha sa atin. Na-imagine po ba natin yan? Kung meron po ba tayong may offer kay Lord? Pero even though na meron ng lahat si Lord, binigay niya pa rin yung sarili niyang anak kasi gano'n niya tayo kaloob. So hindi po dapat napipilitan kapag tayo ay nagbibigay. Lagi po natin pag-pray na bigyan tayo ni Lord ng kagalakan sa pagbibigay, sa pag-share po ng blessings. Dahil sayang lang po yung ating effort sa pagbibigay kung hindi po ito tunay. No? Kung meron po tayo kung gusto lang po natin ng spotlight, kung gusto lang po natin na purihin tayo ng ibang tao, no, hindi po yun yung gusto ni Lord para sa atin. Huwag na po tayo magbigay kung gusto lang po natin ng praises ng tao dito sa mundo. Dapat nagbibigay tayo kasi yun yung example na binigay ni Lord. Amen po ba mga kapatid? Palakpakan po natin sa akin. At pangatlo po, sabi po dyan is, mas mainam ang magbigay kaysa tumanggap. Amen po ba, mga kapatid? Lagi po lang tayong babalik, sabi dun, di ba sabi ni Lord, ibabalik ko sa iyo ang blessings kapag i-share mo to sa ibang tao. Tapos gusto ko lang din i-share yung patotoo din ni Michael. Wow. Tapos, yun. Sabi niya po kasi nakaraan, before po kasi nung wala pa kaming work, di po kami nakakapag-tithes, hindi po kami nakakapagbigay sa church, no? Tapos, nakaraan, niyaya ko po siya, after po ng service, sabi ko, Michael, kain tayo. Sabi niya, ay, wala akong pera eh, binigay ko na lahat sa church. Tapos sabi ko, ba't ko binigay? Sabi niya, ay, mas nakikita ko yung kung paano ko pinagpapala ni Lord kapag alam niya binibigay ko lahat sa Kanya. Amen po ba? Ayun. Also, natutuwa din po si Lord sa mga tao po na nandito sa church, sa bawat ministry po na ating po ginagampanan. Pwede po ba natin palakpakan yung mga tao po nasa ministry sa church? Hindi lang po natin napapakita yung pag-share, pagiging generous po natin sa church sa pagbibigay ng money, ng ang material things. Pero yung effort na gawin mo yung ministry mo, sobrang galak na kasi ikaw yung ginagamit ni Lord upang mag-bless yung ibang tao. Yan, sabi po dyan sa Gawa 20 verse 35, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo
na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ng mahihina. Alalahanin natin na mga salita ng Panginoon Jesus higit na pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kung minsan iniisip natin na ay naku, kawawa yung mga taong nagbibigay dahil baka sila yung mawalan. Pero katotohanan mas pinagpapala po yung mga taong nagbibigay. Tulad kanina nga po sa activity, dapat po, di ba, isa lang po yung matatanggap ni Sister Winan. Pero since andun po yung heart niya, hindi niya po kinip yung gift, andun po yung heart niya na ibigay sa iba, naging doble po yung blessing na kanyang na-receive, no? And yun, bakit nga po tayo nagbibigay? Bakit tayo nagbibigay? Because naranasan po natin yung joy na nung sinacrifice ni God the Father yung anak na si Jesus, doon na naranasan natin yung true joy. Doon natin na-feel, ay ganito pala yung totoong pagmamahal. Ganito pala yung totoong saya na hindi lang siya panandalian, pero andun yung assurance na makakasama mo si Lord pagdating ng panahon. And yun, ganun kabuti ang Diyos. Talagang grabe yung love niya sa atin. Kaya kapag tayo po ay tapat sa pagbibigay sa kanya at kaya ng isang kinapisyon, matuto po tayo magbigay po, mag-share ng blessings ng mga blessings na nare-receive po natin. Sabi po dun, God always rewards the true and sincere and cheerful giving. Kaya kung magbibigay po man tayo, make sure na ano po, yung labag po sa ating loob, hindi na po sa spotlight, kundi gusto po natin ibigay yung blessings na ibinigay natin po sa atin. Sabi po dyan, the act of giving comes from the true meaning of Christmas, na tayong niregaluhan tayong lahat ng Diyos when Jesus was born. Amen po ba mga kapatid? Ayun, grabe, no? Grabe yung unconditional love ni Lord na kahit na ganito po tayo, na kahit tayo ay makasalanan, na kahit hindi po natin minsan talagang mapigilan yung sa ating mga sarili, andun pa rin yung assurance na walang katapusang pagpapatawad, pagmamahal, no, ni Lord sa atin. Kaya gusto ko lang pong ma-appreciate natin yung kung bakit tayo nag-celebrate ng Christmas, which is Lord talaga yun. And isa pa, also I just wanna share na yung true meaning of Christmas is yung pagbibigay. Ay nawa matutunan natin kung gaano naging mabuti si Lord, at dapat gayahin natin kung gaano naging kabuti si Lord sa ating life. And as we gather at this coming Christmas, I hope na ma-share natin kung ano yung mga blessings na natanggap natin sa ating pamilya. Meron po tayong challenge, no, sa ating pong simple gawin ngayon. Ang assignment po natin ngayong araw is pumili ng isa sa mga regalo na matatanggap mo ngayong Christmas season at i-sacrifice na ibigay ito sa isang taong mas nangangailangan ng regalong iyon. Pwede po, at sina-challenge po tayo ni Lord sa isa sa mga regalo po na matatanggap natin ngayong Christmas is ibigay po natin dun sa mga taong mas nangangailangan. For example, pwede po tayo magbigay ng food, kung ano po yung pwede natin ibigay dun sa mga taong mas may need. And glory to God lang po kasi siya po yung unang nagpakita kung paano po maging generous at paano maging selfless. Hindi inisip ni Lord yung sarili niya. At hinayaan niya lang yung will na isacrifice yung sarili niya para sa atin na tayo ay maligtas. And ayun lamang po, muli nire-remind tayo ni Lord na it's more blessed to give than to receive. Muli pala pangat po natin ang ating Panginoon.
Ayan, amen. Pwede ba na palakpakan si Lord muna po? Sabi po, tunay po na napakagandang message yung idea ng giving po, no? Na si Lord yung unang nag-express or nagpakita sa atin ng pagbibigay. And kung talagang tayo yung mga follower ni Christ, tayo ay mga Christians, kumbaga, as we follow Jesus Christ, ginawa ni Lord Jesus Christ po yun na magbigay. Kung ginawa tayo din po, ma-exercise po natin yun. Gaya ng sabi ni Brother Emaya po kanina, no? Hindi lang masusukat ang pagbibigay sa any material things. We can give simply by giving time sa mga kaibigan, sa mahal natin sa buhay, katrabaho, kapatid, kasama sa simbahan, ano pa ba? Pwedeng company, someone na makikinig sa ano po natin. No, so maraming bagay natin may exercise yung pagbibigay po natin sa ating kapwa. No? Sige po, sa ating pag-awit na ano po natin, pang-wakas na awitin ngayong gabi, pwede niyo po kaming sabayan. Sige po, pwede lang po kayo umupo at manatili sa inyong mga upuan po. No, patuloy nating maramdaman yung tunay na essence and value ng Kapaskuhan po. Like the frost on a rose, winter comes for us all. Oh, how nature quenches
Heavenly Father, we praise you, we worship you, Lord God. Lord, kami ay lumalapit at nagpapasalamat, Lord God. Lord, salamat sa iyong salita na aming narinig po ngayong gabi, Lord God. Kami po ay nagpapasalamat, Lord God, dahil ikaw ang unang nagpakita, Lord God, kung paano magbigay, kung paano maging selfless, Lord God. Lord, we thank you for your life, Lord God. Thank you for your ultimate gift, Lord God, which is salvation, Lord God. Lord, we thank you for everything dahil hindi mo kami pinapabayaan, Lord God. Lord, we thank you na kahit kami makasalanan, andun pa rin yung unconditional love mo, Lord God, upang sacrifice ang iyong nag-iisang anak, Lord God. Lord, sabi mo nga, kung kaya mong ibigay ang sarili mong anak, ano pa ang hindi mo kaya ibigay sa amin? Maraming salamat, Lord God, for teaching us and reminding us, Lord God, kung ano ba talaga ang true essence, Lord God, ng Christmas, which is being selfless and giving or generosity, Lord God. Lord, I hope na sana yung lesson po na aming narinig ngayong gabi is hindi lamang, Lord God, matutunan, kundi ito po ay aming ma-apply, Lord God. Lord, give us the heart na maging mapagbigay, Lord God. Turuan mo kami maging ikaw, Lord God. Turuan mo kami i-share yung blessings na binibigay mo sa amin, Lord God, upang hindi lamang kami ang makaranas ng blessings, Lord God, na nakukuha namin sa inyo, Lord God. Lord, thank you for reminding us na hindi lamang sukatan ng material ng mga bagay upang kami ay maging selfless at generous, Lord God. Thank you for reminding us na kaya namin ibahagi, Lord God, ang aming mga oras, ang aming salvation, Lord God, sa mga taong nangangailangan, Lord God. At specifically, Lord God, kaya po namin i-share yung salvation na binigay mo sa amin, Lord God. We will always be thanking, Lord God, for all the things that you've done to us, Lord God. And I hope na sana, Lord God, ma-apply namin to, hindi lamang this Christmas, but to our whole life, Lord God, and nawa maituro din namin to, Lord God, sa mga taong nasa paligid namin, Lord God. Salamat, Lord God, dahil niremind mo kami kung gaano kami ka-bless, kung gaano mo kami kamahal, Lord God, ngayong gabi. And patuloy mo, Lord God, kaming i-bless, Lord God, upang mas ma-share pa namin, Lord God, yung blessing na ibinibigay mo sa amin sa ibang tao, Lord God. Teach us the heart that gives. Teach us the heart that is selfless, Lord God. And we thank you, Lord God, for this night, Lord God, for your word. Thank you, Lord God, for your promises. Thank you for your perfect plans, Lord God. Thank you, Lord God, for all the people, Lord, na ginagamit mo upang mag-bless ka, Lord God. Muli, yung challenge po namin ngayong gabi, kung may na-share po namin, Lord God, ang isa sa mga regalo matatanggap namin, Lord God, sa taong mas nangangailangan, Lord God. Gamitin mo kami, Lord God, upang mas makilala ka ng tao na hindi pa nakikilala sa iyo, Lord God. Use us, Lord God, as a blessings to other people, Lord God, para mas makilala ka, Lord God. Lord, turuan mo kami magbigay, hindi para sa spotlight, pero magbibigay kami, Lord God, kasi yun yung ginawa mo at yun ay Lord God, hindi nabag sa loob mo, Lord God. Maraming salamat, Lord God, with this beautiful message, Lord God, na narinig namin. Muli, kami ay nagpapasalamat at malapit at humihingi ng tawad, Lord God, sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Okay na po ba mapupunta sa picture lang po? Thank you po.